ating simbang gabi. At bilang isang sambayanan ng Diyos na mapagmahal, inanyayahan po tayong manalangin bilang kanyang bayan. Kaya nga po, kasama ng ating mga personal na manalangin, alalahanin po natin ang panalangin ng bawat isa. Samahan po natin ang panalangin pasasalamat na iniaalay ni Sherilyn Tamakero, Florina Sambile, at Jim Perry Jr. Ganun na rin po natin, kasamahan natin hinihingi ng katugunan ng mga personal intention ni Sherilyn Tamakero at para po sa kagalingan ng ating kapatid na si Maria Luisa Churamo. Hinihingi po natin ang kapatawaran ng kapayapaan ang mga kaluluwa ni Navedas na Sambile, Benjamin, Petronila, Domingo, Jessie, at ganoon na rin po, isama na natin po natin ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na nagmamakaawa na sila ay panalangin dahil wala naman nakakaalala na sila ay panalangin. Higit sa lahat po, isama po natin ipagdasal ang mga dumadaming namamatay sa ating bansang Pilipinas mula sa kakahasan. At higit sa lahat, sama-sama po natin isama sa ating mga panalangin ang gabay ng Paskuas sa lahat po ng mga adhikain ng ating rektor para po sa atin na kanyang nasasakupan. Ang sponsor po natin sa gabi ito ay ang El Shaddai Community at ang choir natin ay ang PCN Family Youth Choir. Mga kapatid, dumating na ang takdang araw at ay sa katuparan ang panalangin ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Sa pagsilang ni Juan, muling pinagsalita ng Diyos ang nakiting ama nito na si Zacarias. Naging ganap sa kanilang harapan ang pangako ng mapagpalang ng Diyos. Mga kapatid, madamanawa natin tayo rin ay mahalaga para sa Diyos. Tulad ni Juan na magiging tagapagpakilala kay Jesus, tayo rin ay mayroong natatanging misyon sa buhay. At tanggapin ang Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahan loob. Pamumunan po tayo ng ating Rector, Father Ray Manager, magkakasama po tayo ng ating Legal Reverend, Brother Elvin Talumoy. Magsitayo lang po tayo. at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumalaw sa banal na pag-ibig. Inaamon ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng Laging Birhen si Santa Maria, mahal, kami naway mahamog sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa aming pong pagbasa, ang pagdating ni Elias ang siyang tanda ng muling pag-uugnayan ng Diyos at ang kanyang bayan. Ang pagbasa ito ang nasa likod ng kapanganakan ni Juan na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Pagbasa mula sa aklat at ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y nagpakita na siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon? Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pila at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugod ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarihan at wasakin ang iyong bayan.
ang salita ng Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating. Ang kalooban mo'y ituro mo, Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poong at makatalunan sa mga salaming guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang maakay sa tumatalima sa utos at ibang. Sa tumatalima siya ay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Magsitayo po tayo. Aleluya, aleluya. Harit batong panlukang sa ligat ng sambayanan, halina't kami idangal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagpituli ng sanggol. Zacarias sana ang pamangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang pamangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakipagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kagurulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang panang ito? Sapagkat maliwanag na sa kanya ang Panginoon. Ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Sa muli po magandang gabi sa kanilang lahat. Ikawalong gabi sa ating siyam na gabi ng simbang gabi. Kaya bukas, mga magsisimba, nakasyam na gabi, kayo po ay nag-graduate na. See you again next year. Yung mga diploma, ibigay na lang ni Nanay Tina. Ang ating ibanghelyo po ngayon ay masayang ibanghelyo. Bakit po? Kasi po, isinaysay sa ating ibanghelyo ang pagpapanganak at ang pagbibigay ng pangalan kay Juan Bautista. Siguro, we can imagine that the people there during that time, they're all excited, they're all happy. Bakit po kailangan matuwa? Tingnan natin yung background ng Ebanghelyo. Unang-una, di ba, nung nakaraang pangilang gabi ba yun, yung ating Ebanghelyo ay tungkol sa dalawang babae sa unang pagbasa sa Ebanghelyo,
na sila ay mga matanda na at hindi magkaanak. Alam natin na yung background sa mundo ng mga Hudyo na kung yung mag-asawa ay hindi makaproduce ng anak, lalong-lalo na yung babae, sila ay pinagchichismisan ng komunidad. At sinasabi na kaya daw hindi magkaroon ng anak kasi daw ay makasalanan. Kumbaga, yung hindi pagkakaroon ng anak ay punishment ng Diyos sa kanila. Hindi natin alam yung dahilan, subalit gano'n ang pagtingin, sila ay pinagchichismisan. Kaya naglalakad-lakad, subalit wala ng ulo kasi nga nababalot ng chismis. Subalit sa Ebanghelyo ito, pinawi ng Diyos yung masasabi nating public disgrace ng mag-asawa sapagkat po sila ay nagkaroon ng anak. Binigyan ng anak ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng anak sa ganong edad nila. Sila ay advanced in age, matanda na. Kahit sa anumang anggulo titingnan, imposible nang magka-anak. Kaya nga po, di ba, nung nakaraang ilang gabi, sabi natin, only God can give life. Walang imposible sa Diyos. So, yun ang unang dahilan kung bakit kailangan magsaya, lalong-lalo na ang mag-asawa ito. Pangalawa, bakit kailangan magsaya? Again, sa mundo ng mga Hudyo, kapag mga anak na gabi pa lang, nagtitipo na po yung mga tao sa harap ng bahay ng mga anak. Lalong-lalo na yung mga kapitbahay, mga kapag-anak, at mga kaibigan. Hindi lang po yan. Meron din pong mga musikero, yung mga tutugtog, at mga magkakanta. Magkakaroon po ng party. Kung ang ipapanganak ay lalaki. So kapag yung kumadrona nandun sa loob ng kwarto, sasabihin niya, yung anak ay lalaki, i-announce na po doon sa labas at yung mga nandun sa labas ng tahanan, magsisimulang tutugtog, mag-aawitan, magsasayawan. There will be merry making. Kung babae, in-announce ng kumadrona, babae ang ipinanganak, isa-isa pong mawawala yung tao na nagtitipon doon. Walang ibig, walang sasabihin, malungkot. Sorry po, pero ngayon, hindi na po ito ginagawa natin salamat sa Diyos. Kasi po, ang pagtingin sa atin ng Diyos pantay-pantay. Noong unang panahon, ganun po yung pagtingin. Kaya sinasabi noon, na kung ang lalaki daw ay pinanganak, that will be a cause for universal joy, universal gladness. Pero kung babae, universal sorrow. Napaka-unfair naman po sa mga babae kung gano'n. Okay? So, si Juan po, lalaki. Kaya sobrang kagalakan ang nadarama ng mag-asawang ito ngayon at ng buong sambayanan. Ngayon po, ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, na kung lalaki ang ipinanganak, kailangan po siyang i-circumcise on the 8th day. At during the 8th day, siya din po ay bibigyan ng pangalan. Kung babae ang pinanganak, siya ay bibigyan ng pangalan sa loob ng 30 days. Pero kapag lalaki, on the 8th day. Kaya nga libon sa ibang part ng Ebanghelyo, Jesus was also circumcised on the 8th day. Ngayon, during the circumcision, dito po binibigyan ng pangalan, kumbaga pagbibinyag sa bata. Ngayon, marami nagkakala na ang ibibigay na pangalan kay Juan ay Zachary Jr. Kasi yung tatay ay si Zacarias, kaya sabihin natin Zaki. Subalit, hindi po nasunod. Saan galing yung pangalan na Juan? Well, the name John signifies God is gracious.
Ang Diyos ay mapagbigay, mapagkaloob. Since God is gracious, the name John means God's gift, handog ng Diyos. Ngayon po pagnilayan natin yung ating mga pangalan at pagbibigay natin ng mga pangalan sa ating mga anak. Noong unang panahon, bago magbinyag o bago papabinyagan ng mga bata, titingnan ng mga magulang ang kalendaryo. Kung anong araw ipinanganak yung bata, titingnan nila yung santo na pinagsasalubay yung fiesta sa araw na iyon. At yun po ipapangalan nila sa kanilang mga anak. Napakahalaga po nito sapagkat kung sino mang santo ang nakapangalan sa araw na iyon, siya po ay nagiging Petro ng bata hanggang siyang lumaki. Siya rin po ang naggagabay sa bata habang siya ay lumalaki. Ngayon po, modern times. Anong significance ng pangalan binibigay natin sa ating mga anak? Yung minsan po, binibigyan natin ng mga pangalan ng prutas, cherry pie, apple pie. Yung iba naman yung mga flavors ng pagkain, creme brulee, chocolate mousse. Yung iba naman, banafi. Anong ibig sabihin ng banafi? Father, combination po ng banana at coffee. Banafi. Yung iba naman, galing sa pangalan ng mga magulang, combination ng pangalan ng tatay at nanay. Meron daw mag-asawa. Ang pangalan ng tatay, ang pangalan ng nanay, Konsolasyon. Pangalan ng tatay, Domingo. Nagkaanak ng lalaki, sabi ng tanong, ano yung pangalan mo sa anak ninyo? Konsolasyon at Domingo. Ano pa, hindi kondom. May mag-asawa. Ang pangalan ng babae, Via. Yung lalaki naman, Graciano. Nagkaanak ng babae. Ano yung pangalan mo sa anak mo? Di Mayagra. Meron naman alinsunod sa pangalan ng mga kotse. May isang pari, tinanong yung isang nanay, ano yung papangalan mo sa anak mo? Mercedes. O ikaw naman, ano papangalan mo sa anak mo? Toyota. O ikaw naman, ano papangalan sa anak mo? Kawasaki. Sabi ng pare, doon sa sakristan, kumuha ka ng gasolina at ibubus natin sa mga batang ito. Anong significance ng ating mga pangalan? Sabi ng 5 magkakapatid, lahat po kami lalaki, lahat 5 kami magkakapatid, ako yung bunso, lahat kami lalaki. At yung nanay ko, at saka yung tatay ko, sabi nila, kapag tayo nagkaanak, bigyan natin ng maikling pangalan lamang ang ating mga anak. Sapagkat kapag nag-aral na daw, kapag mayroong exam, yung iba na sa number 10 na, ikaw magsusulat pa lang ng pangalan. Kaya, yung sabi ng nanay ko, 3 letters lang yung ating pangalan, Leo. Subalit na ako'y nagkakaroon na ng isip, tinanong ko kung saan yung galing yung pangalan ko. Buti na lamang, galing sa pangalan ng Santo Papa. At ako naman ay natuwa, galing daw kay Pope Leo the Great, sabi ng aking nanay. Anong significance ng ating mga pangalan ngayon? We begin to think, saan galing ang ating pangalan? At kung tayo man ay magkaanak, ano ibibigay natin pangalan sa ating mga anak? Wala pong mali na pangalan. Walang masamang pangalan. Subalit, kung tayo magbibigay ng pangalan sa ating mga anak, the name signifies the mission and the identity of the person. Ano pa man ang ating pangalan na binigay ng ating mga magulang nung tayo bininyagan? Hindi po maaalis sa atin the common denominator. Kung nung tayo ay bininyagan, the fact is, tayo ay naging Kristiyano. Kaya ano pa ba nating pangalan? Magiman niya na Bernie, magiman niya na ST,
maging Mananaleo, subalit the common denominator is we are Christians. Tayo mga Kristiyano. At dahil tayo mga Kristiyano, we have to prove true to ourselves that we are Christians. Again, palagi ko na itong binabanggit sa aking mga homilya, that as Christians, we should be followers of Christ. Walang iba tayong susundan, wala tayong ibang gagayahin, wala tayong ibang modelo, subalit si Kristo. Ayan naman, babalik na naman tayo. Huwag nating gagayahin, huwag nating tutularan, huwag nating gagawing idolo. Si Kristi, sino pa? Si Christopher, si Krista. Kung sila ay naging sakabal sa pagsunod natin kay Kristo, ilagay sila sa isang tabi, sapagkat si Kristo lamang po ang dapat nating sundin. Our name, Christian, signifies that we are followers of Christ. Only Christ. Nothing but Christ. Amen. Ngayon, ang ikawalong gabi ng ating simbang gabi. At bilang isang sambayanan ng Diyos na mapagmahal, inaanyayahan po tayong manalangin bilang kanyang bayan. Kaya nga po, kasama ng ating mga personal na manalangin, alalahanin po natin ang panalangin ng bawat isa. Samahan po natin ang panalangin pasasalamat na iniaalay ni Sherilyn Tamakero, Florina Sambile, at Jim Perry Jr. Ganun na rin po natin, kasamahan natin hinihingi ng katugunan ng mga personal intention ni Sherilyn Tamakero at para po sa kagalingan ng ating kapatid na si Maria Luisa Churao. Hinihingi po natin ang kapatawaran ng kapayapaan ang mga kaluluwa ni Navedas na Sambile, Benjamin, Petronila, Domingo, Jessie, at ganun na rin po isama na rin po natin ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na nagmamakaawa na sila ay panalangin dahil wala na po nakakaalala na sila ay panalangin. Higit sa lahat po, isama po natin ipagdasal ang mga dumadaming namamatay sa ating bansang Pilipinas mula sa kahasan. At higit sa lahat, sama-sama po natin isama sa ating mga panalangin ang gabay at paspas sa lahat po ng mga kadhikain ng ating rektor para po sa atin na kanyang nasasakupan. Ang sponsors po natin sa gabi ito ay ang El Shaddai Community at ang choir natin ay ang PCN Family Youth Choir. Mga kapatid, dumating na ang takdang araw at ay sa katuparan ang panalangin ng mag-asawang Zacarias at Elizabeth. Sa pagsilang ni Juan, muling pinagsalita ng Diyos ang napiting ama nito na si Zacarias. Naging ganap sa kanilang harapan ang pangako ng mapagpalang ng Diyos. Mga kapatid, madamanawa natin, tayo rin ay mahalaga para sa Diyos. Tulad ni Juan na magiging tagapagpakilala kay Jesus, tayo rin ay mayroong natataning misyon sa buhay. At tanggapin ang Panginoon at ipamalita sa iba ang kanyang kagandahan loob. Pamumunan po tayo ng ating Rector, Father Ray Manager, magkakasama po tayo ng ating Divang Reverend Brother Elvita Umay. Magsitayo na po tayo.
naway sumainyo lahat. At sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagpili. Inaamon ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang ating kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkaloob mo kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng Laging Birhen si Santa Maria, mahal, kami naway mahamog sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa aming pong pagbasa, ang pagdating ni Elias ang siyang tanda ng muling pag-uugnayan ng Diyos at ang kanyang bayan. Ang pagbasa ito ang nasa likod ng kapanganakan ni Juan na pumarito sa espiritu ni Propeta Elias. Pagbasa mula sa aklat at ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipapadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y nagpakita na siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon? Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pila at binto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ngunit, bago dumating ang nakahihindik na araw ng Panginoon, isusugod ko sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumarian at wasakin ang iyong bayan. Ang salita ng Diyos. Sa mga tugunan ang ating pong itutugon,
Itaas ninyo ang paningin, kaligtasan dumarating. Ang kalooban mo'y ituro mo, Diyos. Ituro mo sana sa abang lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Mabuti ang poong at makatalunan sa mga salaming guro at patnubay. Sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tapat ang pag-ibig, siyang maakay sa tumatalima sa utos at ibang. Sa tumatalima siya ay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Magsitayo po tayo. Aleluya, aleluya. Harit batong panlukang sa ligat ng sambayanan, halina't kami idangal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagpituli ng sanggol. Zacarias sana ang pamangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang pamangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung anong ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat, pagdakay nakipagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat sa kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam. At ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang panahon ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang buting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Hesus Kristo. Sa muli po magandang gabi sa kanilang lahat. Ikawalong gabi sa ating siyam na gabi ng simbang gabi. Kaya bukas mga magsisimba, nakasyam na gabi, kayo po ay nag-graduate na. See you again next year. Yung mga diploma, ibigay na lang ni Nanay Tina. Ang ating ibanghelyo po ngayon ay masayang ibanghelyo. Bakit po? Kasi po, isinaysay sa ating ebanghelyo ang pagpapanganak at ang pagbibigay ng pangalan kay Juan Bautista. Siguro, we can imagine that the people there during that time, they're all excited, they're all happy. Bakit po kailangan matuwa? Tingnan natin yung background ng ebanghelyo. Unang-una, di ba, nung nakaraang pangilang gabi ba yun, yung ating ebanghelyo ay tungkol sa dalawang babae sa unang pagbasa sa ebanghelyo na sila ay mga matanda na at hindi magkaanak.
Alam natin na yung background sa mundo ng mga Hudyo na kung yung mag-asawa ay hindi makaproduce ng anak, lalong-lalo na yung babae, sila ay pinagchichismisan ng komunidad. At sinasabi na kaya daw hindi magkaroon ng anak kasi daw ay makasalanan. Kumbaga, yung hindi pagkakaroon ng anak ay punishment ng Diyos sa kanila. Hindi natin alam yung dahilan, subalit ganun ang pagtingin, sila ay pinagchichismisan. Kaya naglalakad-lakad, subalit wala ng ulo kasi nga nababalot ng chismis. Subalit sa Ebanghelyo ito, pinawi ng Diyos yung masasabi nating public disgrace ng mag-asawa sapagkat po sila ay nagkaroon ng anak. Binigyan ng anak ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng anak sa ganong edad nila. Sila ay advanced in age, matanda na. Kahit sa anumang anggulo titingnan, imposible nang magka-anak. Kaya nga po, di ba, nung nakaraang ilang gabi, sabi natin, only God can give life. Walang imposible sa Diyos. So, yun ang unang dahilan kung bakit kailangan magsaya, lalong-lalo na ang mag-asawa ito. Pangalawa, bakit kailangan magsaya? Again, sa mundo ng mga Hudyo, kapag mga anak na gabi pa lang, nagtitipo na po yung mga tao sa harap ng bahay ng mga anak. Lalong-lalo na yung mga kapitbahay, mga kapag-anak, at mga kaibigan. Hindi lang po yan. Meron din pong mga musikero, yung mga tutugtog, at mga magkakanta. Magkakaroon po ng party. Kung ang ipapanganak ay lalaki. So kapag yung kumadrona nandun sa loob ng kwarto, sasabihin niya, yung anak ay lalaki, i-announce na po doon sa labas at yung mga nandun sa labas ng tahanan, magsisimulang tutugtog, mag-aawitan, magsasayawan. There will be merry-making. Kung babae, in-announce ng kumadrona, babae ang ipinanganak, isa-isa pong mawawala yung tao na nagtitipon doon. Walang ibig, walang sasabihin, malungkot. Sorry po, pero ngayon, hindi na po ito ginagawa natin salamat sa Diyos. Kasi po, ang pagtingin sa atin ng Diyos pantay-pantay. Noong unang panahon, ganun po yung pagtingin. Kaya sinasabi noon, na kung ang lalaki daw ay pinanganak, that will be a cause for universal joy, universal gladness. Pero kung babae, universal sorrow. Napaka-unfair naman po sa mga babae kung ano. Okay? So, si Juan po, lalaki. Kaya sobrang kagalakan ang nadarama ng mag-asawang ito ngayon at ng buong sambayanan. Ayan po, ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, na kung lalaki ang ipinanganak, kailangan po siyang i-circumcise on the 8th day. At during the 8th day, siya din po ay bibigyan ng pangalan. Kung babae ang pinanganak, siya ay bibigyan ng pangalan sa loob ng 30 days. Pero kapag lalaki, on the 8th day. Kaya nga diba sa ibang part ng Ebanghelyo, Jesus was also circumcised on the 8th day. Ngayon, during the circumcision, dito po binibigyan ng pangalan, kumbaga pagbibinyag sa bata. Ngayon, maraming nagkakala na ibibigay na pangalan kay Juan ay Zachary Jr. Kasi yung tatay ay si Zacarias, kaya sabihin natin Zaki. Subalit, hindi po nasunod. Saan galing yung pangalan na Juan? Well, the name John signifies God is gracious. Ang Diyos ay mapagbigay, mapagkaloob.
Since God is gracious, the name John means God's gift, handog ng Diyos. Ngayon po pagnilayan natin yung ating mga pangalan at pagbibigay natin ng mga pangalan sa ating mga anak. Noong unang panahon, kapag bago magbinyag o bago papabinyagan ng mga bata, titingnan ng mga magulang ang kalendaryo. Kung anong araw ipinanganak yung bata, titingnan nila yung santo na pinagsasalabay yung fiesta sa araw na iyon. At yun po ipapangalan nila sa kanilang mga anak. Napakahalaga po nito sapagkat kung sino mang santo ang nakapangalan sa araw na iyon, siya po ay nagiging Pedro ng bata hanggang siyang lumaki. Siya rin po ang naggagabay sa bata habang siya ay lumalaki. Ngayon po, modern times. Anong significance ng pangalan binibigay natin sa ating mga anak? Yung minsan po, binibigyan natin ng mga pangalan ng prutas, cherry pie, apple pie. Yung iba naman yung mga flavors ng pagkain, creme brulee, chocolate mousse. Yung iba naman, banafi. Anong ibig sabihin ng banafi? Father, combination po ng banana at coffee. Banafi. Yung iba naman, galing sa pangalan ng mga magulang, combination ng pangalan ng tatay at nanay. Meron daw mag-asawa, ang pangalan ng tatay at pangalan ng nanay, Konsolasyon, pangalan ng tatay, Domingo. Nagkaanak ng lalaki, sabi ng nagtanong, ano yung pangalan mo sa anak ninyo? Konsolasyon at Domingo. Ano pa, hindi kondom? May mag-asawa, ang pangalan ng babae, Via. Yung lalaki naman, Graciano. Nagkaanak ng babae. Ano yung pangalan mo sa anak mo? Di Viagra. Meron naman alinsunod sa pangalan ng mga kotse. May isang pari, niya, tinanong yung isang nanay, ano yung papangalan mo sa anak mo? Mercedes. O ikaw naman, ano papangalan mo sa anak mo? Toyota. O ikaw naman, ano pangalan sa anak mo? Kawasaki. Sabi ng pare, doon sa sakristan, kumuha ko nga ng gasolina at ibubus natin sa mga batang ito. Anong significance ng ating mga pangalan? Sa aming 5 magkakapatid, lahat po kami lalaki, lahat 5 kami magkakapatid, ako yung bunso, lahat kami lalaki. At yung nanay ko, at yung tatay ko, sabi nila, kapag tayo nagkaanak, bigyan natin ng maikling pangalan lamang ang ating mga anak. Sapagkat kapag nag-aral na daw, kapag mayroong exam, yung iba na sa number 10 na, ikaw magsusulat pa lang ng pangalan. Kaya, yung sabi ng nanay ko, 3 letters lang yung ating pangalan, Leo. Subalit nung ako'y nagkakaroon na ng isip, tinanong ko kung saan yung galing yung pangalan ko. Buti na lamang, galing sa pangalan ng Santo Papa. At ako naman ay natuwa. Galing daw kay Pope Leo the Great, sabi ng ating nanay. Anong significance ng ating mga pangalan ngayon? We begin to think, saan galing ang ating pangalan? At kung tayo man ay magkaanak, ano ibibigay natin pangalan sa ating mga anak? Wala pong mali na pangalan. Walang masamang pangalan. Subalit, kung tayo magbibigay ng pangalan sa ating mga anak, the name signifies the mission and the identity of the person. Ano pa man ang ating pangalan na binigay ng ating mga magulang nung tayo bininyagan? Hindi po maaalis sa atin the common denominator. Kung nung tayo ay bininyagan, the fact is, tayo ay naging Kristiyano. Kaya ano pa ba nating pangalan? Maging man yan na Bernie, maging man yan na Este, maging man yan na Leo, subalit the common denominator is, we are Christians. Tayo mga Kristiyano. At dahil tayo mga Kristiyano,
We have to prove true to ourselves that we are Christians. Again, palagi ko na itong binabanggit sa aking mga homilya, that as Christians, we should be followers of Christ. Walang iba tayong susundan, wala tayong ibang gagayahin, wala tayong ibang modelo, subalit si Kristo. Ayan naman, mamalik na naman tayo. Huwag nating gagayahin, huwag nating tutularan, huwag nating gagawing idolo. Si Kristi, sino pa? Si Christopher, si Krista. Kung sila ay naging sakabal sa pagsunod natin kay Kristo, ilagay sila sa isang tabi, sapagkat si Kristo lamang po ang dapat nating sundin. Our name, Christian, signifies that we are followers of Christ. Only Christ, nothing but Christ. Amen. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwan ni Maria ng di umawas, kundi lalo pang pagganap sa pagkabirhen ay magpaginglapan at kalugdan mo ang aming paghahagi sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at
ng Espiritu Santo, magpasawalang ito. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama namin makapangyarihan, tunay ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananamikan ng mahal na Birhen, kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahad sa Juan Bautista sa kanyang pagbibigyan. Ngayon pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kaming nanabig at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiamin ng pagpuli sa iyo ng walang kumpay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyo kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. At siguro. Ama naming banal, ikaw ang tukal ng tanang kabanata. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang pinang. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapon, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nakilos mong tunay. Buong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang inamay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay minirapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay makulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ginamit mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Michelle na aming Obispo at ng talang na Panginoon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakikinig na may pag-asa sila'y muling mabuhay. Gayun din ang lahat ng mga buhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanag. Kaawaan mo at pagindakatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo. May pag-iwag na natin ang pagpupuri sa ikakarangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nagkakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon namin ng Diyos, ipahayag namin ng nagkasiyo. Ama namin, sumasalangit ka, sabahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, sa pag-ibig ni Kristo, ibahagi natin ang kanyang kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, pagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Hesus Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang tinapay ng buhay. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pagpalad tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inuwan ni Maria ng di umawas, kundi lalo pang pagganap sa pagkabirhen ay magpaginglapan na kalugdan mo ang aming paghahagi sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang ito. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Pinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming pagkapangyarihan, tunay ng marapat, ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilap niya ay pinananamikan ng mahal na Birhen, kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay inilahad sa Juan Bautista sa kanyang pagbibigyan. Ngayong pinaghandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilap. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiamin ng pagpuli sa iyo na walang kumpay sa kalangitan, kami nagpupuli sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. At siguro. Ama naming banal, ikaw ang tukal ng kanang kabanal. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Hesus Kristo. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang ilang. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapon, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin inyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang iman. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagayos mong tunay. Buong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang inaway na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minirapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapulod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, dinapin mo ang iyong simbahan na ganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Michelle na aming Obispo at ng Talang Panginoon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming natindihan na may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gaya
Kaawaan mo at pagindakatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas, kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga manal, na nabuhay dito sa daigdig ng kaluluwa sa iyo, may pag-iwag na natin ang pagpupuri sa iyong kakarangan mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nagkakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon namin ng Diyos, ipahayag namin ng lakas ito. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng panghahawakan, samantalang aming pinananabihan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesus Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, sa pag-ibig ni Kristo, ibahagi natin ang kanyang kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, mapagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Jesus Cristo, ang kordero ng Diyos, ang tinapay ng buhay. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pagpalad tayong inaanyayahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasama namin sa banal ng pakikinabang, ang iyong kagandahan loob ay aming hinihiling upang ang pagparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagpindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalugong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo upang pasalamatan po natin ang naging sponsor sa ating simbang gabi. Sa gabi ito ang El Shaddai Community. Pero na rin po ang ating choir, ang PCM Family Youth Choir. Bukas po, Miyerkules. Kung sino pang pwedeng maaga para 5 o'clock, magkaroon po tayo ng lubinan para sa ating Radio Perpetual Health. Pero ang misa pa rin po ay 5:30 at ang sponsor sa CFC Global All Ministries at ang choir MFC. Sa Sabado po, ito huwag niyo kakalimutan, baka may pupunta po dito ng 5:30 dahil wala ng curfew, alas 8 po ang ating misa at kung pwede, sabihin na rin po sa mga ipalalong-lalo pa hindi naka-attend ng mga simbang gabi. 8 o'clock po ang misa sa 24. Sa Biyernes po, yung araw po ng Pasko, ay ang sponsors po pala sa 24, nakalimutan ko, Lay Ministers and the Barcats. At ang choir, PCM Family Youth Choir. Sa Friday po, sa araw ng Pasko, ang mga sponsors po ay ang Sacristanas at Marshals at ang choir, PCM Grand Choir. Ang oras po ng mga misa, 2, 5 o'clock at 3:30 po ng hapon. Sa Saturday, balik na naman po tayo sa misa ng gabi ng 5:30 at ang sponsors po, Collectors and PCM Grand Choir at ang choir po, El Shaddai. Sa December 27, Sunday po ito, yung dati pong misa natin, 3:30 at 5 o'clock. Ang mga sponsors po ay ang MPC, MFC, BNP Marian at ang mga choir, CFC at Samapin. Sa December 30 po, novena po para sa Our Lady of Perpetual Health ng 5 o'clock po ng hapon. And then sa 31 po, may curfew. Hindi kagaya po ng 24. Kaya ang misa po natin sa New Year's Eve ay 5:30. At ang mga sponsors po ay lectors and commentators and collectors. At ang choir, PCM Youth, at ang PCM Family Youth Choir. And then sa January 1, araw po ng bagong taon, ang misa po ay 2 ulit, 3:30 at 5 o'clock. Ang sponsor po tayo po lahat member ng Philippine Community at ang choir PCM Grand Choir. Magsitayo natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Magsiyo po kayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bukod na anak, na naparito noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, kakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang puspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusog sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kaya nagaganap sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, may kayong tagayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal ng pakikinabang, ang iyong kagandahan loob ay aming hinihiling upang ang pagparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagpindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalugong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po tayo upang pasalamatan po natin ang naging sponsor sa ating simbang gabi. Sa gabi ito ang El Shaddai Community. Kaya na rin po ang ating choir, ang ECM Family Youth Choir. Bukas po, Miyerkules. Kung sino pang pwedeng maaga para 5 o'clock, magkaroon po tayo ng novena para sa ating Our Lady of Perpetual Help. Pero ang misa pa rin po ay 5:30 at ang sponsors ay CFC Global All Ministries at ang choir MFC. Sa Sabado po, ito huwag niyo kakalimutan, baka may pupunta po dito ng 5:30 dahil wala ng curfew, alas 8 po ang ating misa at kung pwede, sabihin na rin po sa mga ikalalo-lalo pa hindi naka-attend ng mga simbang gabi. 8 o'clock po ang misa sa 24. Sa Biyernes po, yung araw po ng Pasko, ay ang sponsors po pala sa 24, nakalimutan ko, Lay Ministers and the Barcats at ang choir, PCM Family Youth Choir. Sa Friday po, sa araw ng Pasko, ang mga sponsors po ay ang Sacristanas at Marshals at ang choir, PCM Grand Choir. Ang oras po ng mga misa, 2, 5 o'clock at 3:30 po ng hapon. Sa Saturday, balik na naman po tayo sa misa ng gabi ng 5:30 at ang sponsors po, Collectors and PCM Grand Choir at ang choir po, El Shaddai. Sa December 27, Sunday po ito, yung dati pong misa natin, 3:30 at 5 o'clock. Ang mga sponsors po ay ang NPC, MFC, BNP Marian at ang mga choir, CFC at San Martin. Sa December 30 po, novena po para sa Our Lady of Perpetual Help ng 5 o'clock po ng hapon. And then sa 31 po, may curfew. Hindi kagaya po ng 24. Kaya ang misa po natin sa New Year's Eve ay 5:30. At ang mga sponsors po ay lectors and commentators and collectors. At ang choir, PCM Youth, at ang PCM Family Youth Choir. And then sa January 1, araw po ng bagong taon, ang misa po ay 2 ulit, 3:30 at 5 o'clock. Ang sponsors po tayo po lahat member ng Philippine Community at ang choir, PCM Grand Choir. Magsitayo namin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Magsiyo po kayong lahat at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bukod na anak, na naparito noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang puspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin, nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusog sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayo nagagalak sa pagdating ng nagkatawang tao, manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpanahin kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, may kayong tagayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran.
Yon mga kababayan, at natapos na naman ang ikawalong gabi na simbang gabi dito sa Paris, France na dinaluhan ng mga Pinoy. At tunay nga na walang hadlang, walang pandemic, walang COVID-19 ang makahahadlang sa pagsamba ng mga Pilipino dito sa Paris, France. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga kababayan natin na patuloy na tumatangkilik dito sa Filipino Catholic Mission at dito po sa aming channel sa LNM TV Official. Patuloy po kayong sumubaybay upang kayo ay ma-update sa lahat ng aking mga ipapalabas pa na mga video coverage na kaganapan dito sa Paris, France. At pakipindot lang po ang subscribe, ang bell button, ang like, i-share natin upang tayo ma-update sa lahat pang mga video coverage na ihahandog sa inyo ng LNM TV Official dito sa Paris, France. Yun lamang po at isang magandang araw. Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat. Yon mga kababayan, at natapos na naman ang ikawalong gabi na simbang gabi dito sa Paris, France na dinaluhan ng mga Pinoy. At tunay nga na walang hadlang, walang pandemic, walang COVID-19 ang makahahadlang sa pagsamba ng mga Pilipino dito sa Paris, France. Kaya nagpapasalamat po kami sa mga kababayan natin na patuloy na tumatangkilik dito sa Filipino Catholic Mission. At dito po sa aming channel sa LNM TV Official, patuloy po kayong sumubaybay upang kayo ay ma-update sa lahat ng aking mga ipapalabas pa na mga video coverage na kaganapan dito sa Paris, France. At pakipindot lang po ang subscribe, ang bell button, ang like, i-share natin upang tayo ma-update sa lahat pang mga video coverage na ihahandog sa inyo ng LNM TV Official dito sa Paris, France. Yun lamang po at isang magandang araw. Merry Christmas and Happy New Year sa ating lahat.